Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Pero wala akong nakitang comment pala, no? Sabi ni Armando Tarzio, get the book The Great Controversy by Ellen White. Is everything about what we live. Sinungaling yan. Ha? What is to come? Sinungaling pa rin yan. The Sunday Decree and truly everything. Undiluted truth with amazing insight. Sinungaling yan. Last few chapters. So, syempre, pag sinabing The Great Controversy, talagang kasinungalingan ng mga turo dyan. Katunayan, kung ating titingnan dito sa kanilang The Great Controversy talaga, yan ang turo ng mga sabading ding na ito. Sabi nila sa kanilang babasahin, most of the Christians at last consented to lower their standard, and a union was formed between Christianity and paganism. Kasinungalingan to. Ito ay salungat sa 2 Korinto, Kapitulo 6, versikulo 15 to 17. Ang sabi sa 2 Korinto, hindi pwedeng makipag-isa. Kaya hindi nakipag-isa ang Kristiyano sa mga pagano. Pero sa kanilang The Great Controversy, nakipag-isa daw. Although the worshippers of idols professed to be converted and united with the church, they still clung to their idolatry, only changing the objects of their worship to images of Jesus and even of Mary and of the saints. Mali. Mali pa rin. Bakit masasabi kong mali? Dahil si Jesus naman, yung kanyang imahe, hindi naman nangangahulugan ng imahe ng Diyos-Diyusan. Kasi ang imahe ni Jesus is a representation of the image of Jesus. Yun naman si Mama Mary, na sinunog ni Alvin Sanchez. Yun namang mga santo. Yung mga santo, imahe ng mga santo, sila ay representation ng true believers. Kukumpara ko yung mga santo na inilalarawan ng mga imahe kumpara kay Alvin Sanchez, ay naku, basura lang si Alvin Sanchez doon. Next, the foul living of idolatry thus brought into the church continued its baleful work, unsound doctrines, superstitious rites. Superstitious rites. When you say superstitious rites, against yan sa ating Catechism of the Catholic Church, paragraph 2116. Tapos sasabihin niya, meron tayong superstitious rites. Pinagbabawal nga sa ating simbahan ang paniniwala sa mga pamahiin. Tapos sasabihin ng controversy na meron tayong superstitious rites. Tingnan nyo kung gano'n kasinungaling yung libro na yan. As the followers of Christ united with idolaters, the Christian religion became corrupted. Hindi pwede makorrupt ang Christian religion. Bakit? Sabi ni Kristo sa Matthew 16:18, I will build my church and all the powers of hell will not conquer it. Dahil hindi siya makakonquer, how can it be corrupted? So yung sinasabi nito ng Seventh-day Adventist sa kanilang libro, The Great Controversy, ay salungat sa sinasabi ni Jesus Christ mismo. And the church lost their purity and power. Kasalungat ito. Sabi ni Kristo, even the powers of hell will not conquer it. Even the gates of Hades will not prevail against it. Pero ang turo ng Seventh-day Adventist, kasalungat
Kasi sinabi ni Kristo, ginagawa ng mga Seventh-day Adventist na sinungaling si Kristo sa kanyang pangako na ang kanyang iglesyang itatayo ay hindi kayang panaigan ng kapangyarihan ng impyerno. Tapos sasabihin ni Armando Tarzio na kumuha ng libro ng The Great Controversy para ano? Para lokohin mo kaming lahat? Ha? Armando Tarzio, gusto kang kumuha kami ng The Great Controversy para lokohin kaming lahat? Manluloko ang author niyan. Sino bang author ng The Great Controversy? Si Ellen G. White. Ano nangyari sa kanya? Nauntog, nabagok ang ulo. Kaya kapag nagbasa, ay masakit ng ulo. Hindi na, wala nang matinong, wala nang sa matinong kaisipan. Kasi nabagok ang ulo nun. Yun. Kaya hindi pwede akong isasabihin ko sa lahat ng mga nanonood dito, pag may nagbigay sa inyo ng Great Controversy, ibasura nyo kaagad, sunugin nyo. Okay? Pero kung CFD ang bumili, walang problema yon. Bakit? Magagamit yan ng CFD para ilabas ang kanilang kasinungalingan. Kalayan mo, Bishop of Rome daw, representative of Satan. Di naman yung binabasa nyo, di ba? Yung binabasa ninyo sa sa aming maikling katisismo, yung Bisaya, Doktrina Kristiyana, ang mga Santo Papa, pulin ni Kristo sa yuta, pulin ni Kristo. Tapos sa kanilang The Great Controversy, ang Santo Papa daw, representative of Satan. Di kasi nungalingan nga. Oh. Kaya huwag kayong bumili nito sinasabing The Great Controversy by Ellen White, and wala kayong mapapala dyan, kundi puro kasinungalingan. Straight to the point. Okay, so move na tayo ngayon sa mga katanungan. Dahil tinan ko muna kung meron ba nag-raise hand sa Zoom. Wala nag-raise hand sa Zoom. Yes? Okay. Sito naman tayo ngayon sa tanong naman dito from Bob's Fink. Bro Angel, ask ko lang po, to visit a prison ay isang corporal work of mercy. Papaano kung hindi makavisit kasi dito ako sa Europe, hindi basta-basta makadalaw doon at ang layo? Pakisagot po. Thanks. Bro Angel? Hindi mo na kasalanan yung kapatid. So pag sinabi mo corporal works of mercy, marami naman paraan. Marami kang paraan na pwedeng gawin sa corporal works of mercy, kapatid, no? Visiting the sick, no? Marami yan. At even yung mag-donate ka sa mga sa mga charity. No, hindi ka, wala kang chance biblically, pwede tayong kahit sa Biblia, sabi ni Apostol Pablo, maraming paraan ng paglilingkod sa Diyos, no? May mga kaloob. Yung iba kaloob na magbigay, no? So sponsorship sa simbahan dito po, pwede kayong no, yung sponsor niyo, yung pagbibigay niyo ng pagbibigay niyo ng mga donations para sa simbahan, para sa paglago ng simbahan natin, no, para makatulong sa mga magpapare, sa mga preacher, no? So pwede 'yon. That's a part of the corporal works of mercy, kapatid. Sa mga tao na nag-iisip paano kaya, you can always donate also, no? May Caritas tayo every month, pwede kayo mag-donate, pwede rin kayo dito sa, hindi na kayo kailangan lumayo. Actually, itong itong punto por punto, isa 'yon, extension, kumbaga, ang ng simbahan naman malawak. So isa po ito sa mismo gawain ng simbahan na pwede tayong makatulong sa pamamagitan ng pag-i-sponsor o pag-donate ng pera po para sa ikauunlad, no, ng ating pananampalatayang Katoliko, kapatid. Yes, Bro Wender. At kung hirapan sila sa pagbisita sa kulungan, no, pwede naman sila magbigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Corporal works of mercy yan, no? Kahit nga ang pagpainom sa nauhaw, no? Yes. Corporal works of mercy yan. Ang pagbigay ng damit sa mga nangangailangan at shelter the homeless. Corporal work of mercy yan. So maraming paraan. Tama, Brother Vincent.
So, yun nga. Basahin mo na lang siguro, Brother Jando, yung Mateo 25, 31 hanggang 40 para makita kung ano yung mga corporal works of mercy na gusto Sa ng Diyos. Biblia. Mateo 25. 31 hanggang 40. Okay, so ating basahin sa 25, 31 hanggang 40. Ay, hindi ginagawa ng ano to, ng iba to. Tagbat, Bisaya to. Tagalogin ko muna ha. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pabubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa naman ng mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, wait lang ha, may tumatawag, wait lang. Tandaan ninyo tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Brother Junre, wait lang po sa tumatawag ha, wait lang. Hold on. Kay Brother Angel yung sagot, pinabasa ko lang kung ano yung mga corporal works na gusto ng Diyos. Okay. So, kaya yun nga din po, no, yung mga yung mga walang paraan na gano'n, sobrang busy. Siyempre lalo din sa Japan, isip ko saan ka kukuha ng mga maghahanap ng mga may mga pera, may mga pera lahat ng mga tao rito, masisipag yung mga tao rito sa Japan. So sa katutulong, mayaman pa sa atin, no? So ang pwede ring gawin, siyempre, paano ka mag-feed the hungry rito, no, sa Japan? O kung ba nasa US kayo, wala kayong alam na ganyan. Yung nga sabi ko, ang another way, no, mag-donate ka every month, mag-separate ka na ng pera para sa pwede sa Caritas money. Ang Caritas kasi all over the world yan. Actually ang ang alam ko nag-found niyan si Cardinal Tagle. So yung Caritas Manila kasi medyo mahirap din yan yung siyempre sino pa kakain lalo wala ka namang kapitbahay na no. Sa Pilipinas din naman ang daming mga kamag-anak na nagugutom, magpadala rin po kayo doon. So maraming way para kasi ba yung corporal works of mercy? Ito po yung pangangailangan physically ng mga kapwa natin. 'Di ba? Sabi ni Jesus, kung ano man ginawa niyo rito sa maliliit na to, ginawa niyo sa akin. So yung physically hindi mo mapuntahan, pakainin dahil lalo na kung nasa lugar ka na wala namang mahirap talaga. So another way po, no, pinakamagandang gawin diyan is kayo na mismo mag-effort, magpadala na lang kayo. Maraming mga non-profit mga organization diyan, no? So especially yung Caritas Manila din or mga kamag-anak nyo na talagang nangangailangan. Unahin nyo po yung mas higit na nangangailangan. Bro Jando, may tumatawag ba sa'yo? yes, bro, Angel, may tumatawag. Kung naalala mo, sana siya yon, no? Kung naalala mo nung Sunday, meron akong binanggit kay Father Darwin na na-add ko, nagpa-add tapos bigla siya nag-message sa akin na gusto daw siya magpare pero walang-wala siya. Naalala mo yon no Sunday? Ayun, sabi ni Father Darwin, tumawag, yung daw bigay yung ni Jojo. Jojo ba yon? Si Ma'am Jo, oo. Ma'am Jo. Ngayon, ang ginawa ko sa kanyang kinabukasan, minessage ko siya. Sabi ko, may good news ako sa'yo kasi nangungulit yun dahil gusto daw niya talaga magpare, no? 18 years old pala siya, taga Cebu. Ngayon, minessage ko, sabi ko ganito na lang para masigurado.
Kayo na lang mag-usap, di ko kasi alam kung paano yung gagawin dyan na ano, pero sabi ni Father Darwin, tutulungan ka. Ang mas maganda, para makita ka na totoo ka talaga o kung willing ka, tumawag ka, sabi ko, ngayong Martes nga ngayon. Tumawag ka o pumasok ka sa Zoom para makita ka ni Bro Jando at kayo na mag-usap tungkol sa kung paano kanya matutulungan. Tuwan-tuwa siya. 18 years old, gustong-gusto talaga daw niyang magpare, walang-wala lang daw talaga silang pera. Sabi ni Father Darwin, tutulungan daw siya. So, yan, abangan mo na lang at pag kinausap mo bro, kayo na bahala mag-usap, no? Tungkol dun sa kung paano siya matutulungan. Okay. Jonas Valyador, good evening. Good evening po. Meron lang akong gustong malinawan about sa plenary indulgence. Kasi, di ba, pag mag-plenary indulgence tayo, meron tayong sinusunod ng mga steps para ma-obtain yun. Then, tanong ko is, paano natin malalaman kung fully obtained na tayo sa ginawa nating indulgence o ibig sabihin yung bayad na ba? Tapos gano'ng katagal, gano'ng natin, ilang beses natin pagdarasal yung mga gano'n. Okay, Brother Angel? Anong ilang beses pagdarasal, anong plenary indulgence? Para ang plenary indulgence para sa atin yun kapatid. Ano ba yung plenary indulgence? Yun ay mga temporal punishment, no? Na kasi ang tao, ang confession is not enough. So kapag ang tao kasi na kahit mag-confess yan, may tinatawag ng temporary punishment yun, yung pupunta ka pa sa purgatory. Ngayon, yung plenary indulgence, pag sinabi plenary indulgence, hindi ka dadaan doon, ba? Diretso ka sa langit, banal ka na. So which is yun ang isa sa pinaka no, pinaka mahirap na ano ng tao, but posible. Bakit posible? Kasi maraming mga santo nga no na ano na canonize na talagang makikita mo naman, ano ba yung ano nun, pag mag-attain ka ng plenary indulgence, alam mo, isa sa pinakamahirap doon, yun nga, yung pati venial sin, wala eh, hanggat maaari. No? Tapos, you need to live in a penance life. Ano ba yung penance life? Sacrifice. As in, talagang you need to live in, parang outside world ka na, hindi ka na makikisang-ayon sa mundo, wala ka materialismo, and yun nga, may mga prayers yan. Tapos, yun nga, yung intentions of the Pope also, you can always have that you can obtain plenary indulgence, yung mga holy door natin. Marami yan, but ang ano kasi diyan, ang kahit sabihin mong dasalin, mahaba pagdarasal, but yung obedience pa rin eh. Papasok yung obedience. Paano yung obedience? Yung lahat ng mga utos at sabi ni Jesus, ganap eh. Hindi nga sapat yung 10 utos eh. Sabi niya doon sa bayatang mayaman eh. Ano pa ang isa pwede mong ano para makarating ka sa langit? Sabi pamigay pamigay mo yung ari-arian mo, no? Benta mo, pamigay mo sa mahihirap. Sumunod ka sa akin. So paglilingkod din sa Diyos at pagtulong sa kapwa. So hindi rin tayo pwedeng kahit ang daming dasal niyan para magkaroon ng plenary indulgence, maramot ka sa kapwa. Bagsak ka pa rin. Kahit anong lumuhod, kahit ka magdasal ka ng 2,000 Hail Mary, kung maramot ka sa kapwa din. Yung mga ganun, di ba? Tapos kung yung ugali mo, ganun pa rin. In other words, medyo yung plenary indulgence talaga, madali sasabihin, pero diretso sa langit. That means you need to live like a saint, kapatid. No, i-search mo lang yun, madali yun, how to obtain plenary indulgence. Nandun lahat yung mga prayers for the intentions of the Pope, pray the Rosary, Holy Mass. Yun nga, kasama na yung cares, no? Yung, ano yan, kaya lang, ang pinakamahirap kasi doon part, yung kahit venial sin. So, detach mo yung, ano mo, sa materialismo talaga, sa lahat. Sa kahalayan, materialismo, hanggat nandun ka pa, kahit sabi magdasal ka maghapon, kahit gawin mo lahat yon, bagsak pa rin eh. So, talagang hindi siya, yun ang, actually for almost 12 years ko na sa ministry ito, nag-aaralan ko eh. Ang daming kulang talaga, kaya sabi ni Jesus ko, konti maliligtas. Biro mo, 10 utos na yun dun sa binatang mayaman. Sinasabi niya, paano ko maliligtas? Sabi ni Jesus,
Gawin mo to, gawin mo yon. Batas ni Moises, ang dami nun. Sabi niya, ginaganap ko na yan. Isa, kulang pa. See? Isipin mo, kulang pa yon, 10 Commandments. Tayo, plenary indulgence, kasama yung mga prayers, together with the intentions of the Pope, yung intentions of the Pope, profession of faith, one Our Father, one Hail Mary, one Glory be, mga ganun, so on and so forth, Rosary ka, Holy Mass, mag-confess ka, lahat yun. But, wala dun yung wala pa rin yung corporal works of mercy dun . Kung kahit sabihin mo lahat yung gawin mo, nagko-confess ka, Holy Mass, Holy Rosary, kung maramot ka sa kapwa, yun ang actually, naisip ko, pinag-aaralan ko siya mabuti sa mga nakikinig ngayon. Napakarami kayang relihiyoso ngayon, na talaga simba na simba, pero napakasama ng ugali. Di ba? Di ba, bro? May kilala kang ganun? Yes. Asama ng ugali sa kapwa. Pagkikiptas husga ng husga sa kapwa. Ang tingin nila sa kapwa maliit. And hindi ka pa rin papasa kahit sabi mo magdasal ka ng lahat ng mga dasal mo for the whole day. Pero pagka lalapit may mga relihiyosong tao, pag lalapit na yung tao para humingi ng tulong, mayroon ka maitutulong, maramot ka. Bagsak din . So yung sinasabing plenary indulgence, madali sasabihin, pero mahirap yung ma-obtain. Kailangan yung naisip sa lang mga nakikinig ngayon, kompleto . Sabi ni Jesus, para maging ganap. Total surrender sa Kanya, magbigay ka sa kapwa talaga . Ibenta mo, sabi niya, okay na yan. Nag-aano siya ng 10 utos, lahat tinutupad niya, kulang pa. Biro mo, kulang pa yun. Yung pagiging generous sa kapwa, napaka-importante sa kaligtasan natin yun. Hindi pwedeng mag-confession ka na mag-confession, tapos pabalik-balik yung mo, bagsak ka pa rin. Tapos maramot ka, magagalitin ka pa rin. Wala. Hindi ka makakapasok kasi maano ka sa kapwa mo, no? Maraming kang kaaway o maramot ka. So, how to obtain plenary indulgence? Kompleto. Ganapin mo lahat, maging reliyoso ka. You need pwedeng sabihin you need in a holy life, but in a holy life, kasama na yung sacrifice doon. Yung mga naging santo, ganun. Lahat sila, lahat na nakikinig ngayon, they live in a penance life. Yung pumasa doon sa 33,000, yung tinapik ko dati, yung dalawa, Saint Bernard at saka yung Archdeacon, yung nagpakita siya sa bishop, no? According to Saint Vincent Ferrer, nagpakita sa bishop, sabi niya 33,000 na namatay, dadalawa ang napunta langit. Tapos pinag-aralan ko, sino yung napunta sa dalawa? Yung Archdeacon na yon, sa mga nakikinig ngayon, yung nakarating sa langit, he lives in a penance life. Ano yung penance life? Sacrificial. Walang materialismo, wala kahit venial sin, he live on a holy life, pagtulong lang sa kapwa. Paglingkod sa Diyos, pagtulong sa kapwa, ayun, walang materialismo. At pangalawa, yung isa, si Saint Bernard, kasama po sa naligtas yun, santo, so saint . So yun po, no, para magkaroon ng plenary indulgence. Hindi siya ganun kadali, kapatid, but posible. Sa taong may gusto, may paraan, kapatid. Bro Angel. Yes, bro. Yes, kasi ang tanong kasi niya is paano daw malalaman na na-obtain na niya yung indulgence at ano daw ang sabi ng simbahan kasi dito, bro, sa aklat ni Bishop Taramoro, how can the church grant indulgences for the dead? The church can grant such indulgences as an offering to God by way of suffrage, as an intercessory prayer for the departed souls. Pero ang sinabi kasi dito, as we cannot know how much temporal punishment is remitted by any indulgence, hindi natin pwedeng malaman yan. Yes. Still less can we know that what value the indulgences we gain have when applied to the souls in purgatory. It is wrong, for instance, to say that we have freed a particular soul from purgatory by recital of a certain prayer with a plenary indulgence. So, kasi yung plenary indulgence kasi,
pwede rin kasi natin yang maitulong dun sa mga kaluluwa. Pero mali daw kapag sabihin natin na nakapagpalaya ka. Yung ikaw ang magsasabi ba? So in same Oo, manner, mahirap parang yun, ah. mali din yata na sabihin mo na nakuha ko na yung plenary Oo. indulgence. Exactly, yun na kompleto ko na kamo. Kasi So only God knows. Yes. yes, kung alam ang gawin lang siguro natin, kung alam natin yung ibinigay na ano ng simbahan, gawin na lang natin. Yun na lang, wag nating tingnan kung na-obtain na ba natin. Basta kung ano yung pinapagawa ng simbahan para ma-obtain natin yung plenary indulgence, gawin mo na lang, no? Walang pwedeng magsabi sa iyo na nakuha mo na yung ano, kasi it is wrong daw, it is wrong. For instance, sabi dito, and the efficacy of such indulgences depends on God's response to the intercession offered. So nagdidepende yung efficacy of indulgences, no, yung effectiveness of paghingi natin ng indulhensya, nadidepende sa response ng Diyos sa in-offer natin or yung response natin sa hinihingi ng simbahan. So wala sa ating wala sa ating or sa baga, walang sino man sa atin ang makaalam kung natanggap mo ba talaga o hindi no, yung indulhensya. Ang importante, kung alam mo yung turo ng simbahan, gawin mo yung pinapagawa ng simbahan. Kasi ang usual condition lang naman dyan is na kailangan ikaw ay nangumpisal, no? Confess all your sins, even the venial sins, and then receive the Holy Communion, mag-depart ka even sa venial sin, and then early in the morning, hingin mo na sa Diyos yung mga indulhensya na yan, no? Na sa mga kabutihang ginagawa mo sa araw na yan, ma-obtain mo ang plenarya indulhensya o ang mga indulhensya. So yan lang naman ang mga yan lang naman ang mga usual condition. Ang pinakamahirap kasi dyan, bro, yung i-depart mo ang iyong sarili even a venial sin. Yan ang pinakamahirap. Kaya yung rin, bro, yung pagtulong sa kapwa. Yun, maraming mararamot pa rin. Yun ang sinasabi ko, mga kapatid, no, yung maramot ka sa kapwa mo. Kahit sabihin mo magdasal ka, kahit yung sinabi ko nga kanina, Bro Junry, kahit lahat yan gawin mo, magkumpisal ka everyday man, mag-ano ka, kung maramot ka at palaaway ka, bagsak ka pa rin. Bakit? Pahayag 21:27, Bro Junry. Pahayag 21:27. Yan ang, kasi pag sinabi natin plenary indulgence, ito kasi hindi inaano ng mga tao eh. Ay, magdadasal ako, magaganito ako. Maramot ka sa kapwa. Bagsak sa Mateo 25 yun. Malinaw po ang sabi ni, ito lang summary yan sa mga nakikinig ngayon. Mahirap siya pero posible. At ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling. Pause down, bro. Yung lang sinungaling na yan. Sino bang taong hindi nagsisinungaling? O kahit sabihin mong magdasal ka ng magdasal ka ng mag-confess ka ng mag-confess. Yung sinungaling, napakahirap kaya niyan. Sa mga paperworks lang natin, papeles lang, nagsisinungaling na tao eh. Kahit nga hindi pagsinungaling, Brother Angel, kahit nga sa isip lang, di ba, nagkakasala kasi ang tao sa isip, sa salita at gawa. Yung lang galit ka sa isip mo, ito sa taon to, galit ka, nakikita ka, kaya nga nagkakasala tayo sa isip. And kaya yung sinasabi ko, Bro Junry, hindi siya ganun kadali. Yung turo na simbahan, part pa lang yun. Pero yung turo ni Jesus, mas matindi. Si Jesus mismo nagsabi, ibenta mo ari-ari mo, wag kang magmaterialismo. Wag kang maramot. And yung turo na simbahan, part. Actually, it's not yet complete. Why? Because there's no charity works there. Wala nakalagay na magtulong ka sa kapwa dun eh. Confession yon, intentions of the Pope, puro dasal yun eh. Holy Mass. But the charity works is not there. And doon ko nakikitang maraming babagsak. Pagdating sa pagtulong, hirap yung mga tao. And
pag nilain po natin, totoo, lahat ng mga santo, walang mayaman actually na naging saint na dumiretso sa langit. Halos lahat yan binigay sa mga mahirap ang mga kayamanan nila. Hindi sila nag-aspire ng kung ano man sa lupa. They gave everything to the poor and then they live in a holy life. That's another thing na consider para magkaroon ka ng plenary indulgence. Kasi pag plenary indulgence, go straight to heaven ka. But possibly siya? Yes, bro Diones. Yung po, bro Diones. Okay, salamat. At least lumawak lalo yung pagkaintindi. Ito yung Basta ang gawin mo, bro Diones, ang gawin mo, bro, kung may idea ka na paano maka-obtain ng plenary indulgence, gawin mo lang. Huwag mo lang alamin kung nakuha mo na ba o hindi. Kasi it is wrong daw, sabi ni Bishop Laramoro. Mali yan, na alamin mo pa kung nakakuha ka ba o hindi. Pero kailangan kung alam hindi mo alam, pwedeng lumapit siya para kung paano gawin ito yung tamang proseso. Yung proseso, kung alam mo yun, ang alamin mo kung paano para ma-obtain na yun. Yun ang dapat mong alamin kung paano makakuha ng posible makakuha ng plenarya indulgensya. Kasi aral ng simbahan, bo, walang talaga dyan, bo, walang biro. Pag sinabi ng simbahan, ibibigay talaga yan ng Diyos. No? Ang problema lang diyan kung kaya ba natin gawin yung inihingi ng mga kondisyon ng simbahan para makuha natin yung plenarya indulhensya.